po mga brothers and sisters. So, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na sumasalangit. Maraming salamat po Panginoon sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon dahil mula po sa makasalanang sanlibutan, kami po ay inihiwalay ninyo at ibinukod at inilagay po ninyo sa inyong maluwalhating iglesia. Ngayon po Panginoon, habang kami po ay nananatili sa church, sa iglesia ng Diyos, tulungan niyo po kami na kami po ay lumago, mamuhay po kami ng maayos sa Christian life at nagiging kahalintulad po ni Jesus habang kami ay tumatagal sa aming buhay Kristiyano. Salamat po Panginoon sa mga kapatid na narito upang magtipon at mag-aral ng inyong salita. Sa mga kapatid po na hindi po namin makakasama ngayon, anuman po yung kanilang kalagayan, pakiusap Panginoon, samahan niyo po sila. Kung sila man ay mayroong mga sakit, kayo po Panginoon ang magpanumbalik ng kanilang kalusugan. Nang sa ganon ay makasama po namin sila sa mga susunod na pagtitipon. Sa mga may mahirap na kalagayan naman po Panginoon, sila po ay alawin ninyo at tulungan niyo po sila na malagpasan ang kanilang mga kinakaharap. Nang sa ganon ay makasama rin po namin sila sa mga susunod naming mga pagtitipon at fellowship. Mula po sa simula hanggang sa matapos po ang pag-aaral po namin ng Biblia ngayong araw na ito, sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Dalangin po namin ang lahat ng mga ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Efeso chapter 1, verse 4. Efeso chapter 1, verse 4. Po. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So yung iglesia po o church, ito po ay idinisenyo ng Diyos bago pa magsimula yung sanlibutan. So, bago po ginawa yung sanlibutan, nagplano na po ang Diyos para iligtas yung mga tao mula po sa walang hanggang pagkawasak. Nagplano na po ang Diyos na buuin yung church sa pamamagitan ng mga born-again Christian. So, pagkatapos po nito, saka po nagsimula yung sangnilikha. So, kapag nakita po natin yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa kalikasan, sa kalangitan, yung mga bituin, ahanga po tayo sa kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon po, kailangan nating malaman at maunawaan na ang church, ito po yung pinakamaganda sa lahat ng ginawa ng Diyos. Dahil po yung interest ng Diyos, yung pansin ng Diyos, nandito po sa church. So, papabayaan po ng Diyos na masira lahat ng mga bagay na ginawa niya. Pero, maliban po sa church. Yung church ay iingatan po ng Diyos hanggang sa katapusan at makakasama ng Diyos hanggang sa walang hanggan. So, para po may paliwanag ng Biblia ng maayos yung tungkol po sa church, ang Diyos, gumamit po siya ng iba't ibang mga talinhaga. So isa po dito, yung paghahalintulad ng church sa isang katawan. Tingnan po natin sa Efeso chapter 1. Efeso chapter 1, verse 22 hanggang 23. Efeso chapter 1, 22 hanggang 23.
Kung nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Dahil yung Panginoon ang naging ulo ng church, ulo ng iglesia, ang church, ito yung naging pinakamaganda sa lahat ng nilalang ng Diyos. Sang-ayon po ba kayo? Ang kalooban ng ulo ay naipapakita sa pamamagitan ng katawan. Kapag nakikita natin na gumagalaw yung katawan, malalaman natin kung ano yung gustong gawin ng ulo. So kung yung ulo ay mayroong karunungan at kakayahan, yung katawan makakagawa siya ng mga magagandang bagay, makagawa siya ng dakilang mga bagay. So ngayong araw po na ito, pag-isipan po natin ano yung mga mahalagang bagay kung bakit yung relasyon ng Diyos sa church ay inihalin tulad sa ugnayan ng katawan at ng ulo. So yan po yung mga bagay na pag-aaralan po natin ngayong umaga. So una, yung ulo. Yung ulo, ito po yung pinakamahalaga sa lahat. So kung yung ulo po ninyo ay ulo ng pusa, yung katawan ninyo ay kikilos na kagaya ng pusa. Kung yung ulo po ninyo ay ulo ng aso, yung katawan po ninyo ay mag-aasal kagaya ng aso. Tama po? Ibig sabihin, ang katawan, sumusunod lang siya ayon sa karunungan at kakayahan ng ulo. Kaya kung yung ulo ay puspos ng karunungan at kakayahan, yung katawan, kikilo siya ng may karunungan at may kaayusan. Halimbawa po, kung magagawa po nating palitan ng ulo ng bibi, yung pato, ulo ng pato, yung katawan ng isang agila, mabubuhay kaya siya bilang isang agila o isang bibi? Dahil yung ulo ay bibi, marahil siya ay mabubuhay bilang bibi. Pero paano po kaya kapag yung katawan ay walang ulo? So sa ilang sandali, pwede pang gumalaw yung katawan kahit walang ulo. Pero hindi na niya alam kung ano yung gagawin niya o kung saan siya pupunta. Tama po? At hindi magtatagal, mamamatay na po yung katawan dahil wala siyang ulo. So alam niyo po yung manok, tsaka yung bibi, yung pato. Kapag nagkakatay po tayo ng manok, tsaka ng pato, pagkatapos na ito ay gilitan at tanggalin yung ulo, minsan, nanlalaban pa po yan, di ba? Kaya kapag nabitawan nyo po yan, makakatakbo pa yan, kahit walang ulo. Tama po? Na-experience nyo na po? So, dati po, nung bata pa ako, madalas po ako nakakakita ng mga ganyan, lalo na kapag mayroong mga handaan. Maraming kinakatay na manok. So yung isang nilalang na walang ulo na gumagalaw, ito po ay hindi pangkaraniwan. Tama po ba? Kakaiba. So kahit wala siyang ulo, nakakagalaw pa siya, nakakapaglakad pa rin siya. Pero hindi na siya nakakapag-isip. Hindi na siya nakakapagpasya kung ano yung dapat niyang gawin. At hindi magtatagal, yung katawan na yun na walang ulo ay mamamatay din. Tama po? So ngayon, ano po ang ulo ng church? Sino po ang ulo ng iglesia, ng church? So ang ulo po ng church ay ang Panginoong Hesus. Kaya naman, dapat ang church, ginagawa niya kung ano yung gawain ng Panginoong Hesus. Tama po ba? Kailangan maipakita ng church yung gawain ni Jesus. Ano ba yung gawain po ni Jesus? So yung gawain po ni Jesus, nagliligtas ng mga kaluluwa. Ang gawain po ni Jesus, nagmamahal sa mga tao. So ito po yung mga gawain po ni Jesus. Kaya nga,
marapat lang na ang church, yung katawan ni Jesus, ay magligtas din ng mga kaluluwa. Dapat yung katawan ni Jesus, ang church, alagaan yung mga kaluluwa na naligtas at tulungan sila na lumago at magmahalan sa isa't isa. So yun po yung kalooban ng ulo ni Jesus, kaya yun dapat yung ginagawa ng katawan, ang church. So kung hindi po ganito yung ginagawa ng isang church, sa panlabas na itsura, pwede itong magmukhang church, pwedeng magmukha siyang iglesia. Pero, kung hindi niya ginagawa yung kalooban ni Jesus, sa loob, hindi talaga si Jesus yung ulo niya. Dahil hindi niya ginagawa yung kalooban ng Panginoon. So tayo dapat ay manatili sa tunay na church. Ibig sabihin, manatili tayo sa church na ang ulo ay si Jesucristo talaga. Kung ganun, tsaka lamang po natin magagawa yung mga gawain ng Panginoong Jesus. Kasi siya talaga yung ulo. Ngayon, kailangan po nating suriing mabuti kung yung church ba na kung nasaan ako ngayon ay talagang pag-aari ng Panginoon. Ang ulo ba ng church kung nasaan ako ngayon ay si Jesus? At kung yung gawain ba ng Panginoon ay nakikita sa church kung nasaan ako ngayon? So kung oo, sabi ni Jesus, manatili ka dyan. Manatili po tayo sa tunay na church. So yun po yung unang mahalagang bagay sa pagitan po ng ugnayan ng ulo at katawan. Sumunod, yung pangalawa po na mahalagang bagay, yung katawan. Yung katawan, ito naman po yung pagkakaisa ng bawat bahagi. So bakit po nabuo yung katawan? Kasi maraming mga bahagi na nagsasama-sama. At yung bawat bahagi nito, yung church, bawat bahagi nito, ito po yung mga tunay na naligtas, tunay na born again. So lahat po ng mga Kristiyano ay naging magkakapatid. Lahat po ng mga Kristiyano naging magkakapatid dahil meron tayong iisang Ama, yung Amang Diyos na nasa langit. So meron po tayong iisang Ama, lahat ng mga naligtas sa buong mundo. At ang Diyos, siya po yung ating Ama, kaya maaari natin siyang tawagin na Diyos Ama. Dahil ang dugo ng Diyos nananalaytay hindi po sa ating ugat, kundi sa ating espiritu. Sa pamamagitan po ng pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Na sa pamamagitan po nito, tayo ay kanyang tinubos. Kaya nga po tayo ay naging mga anak ng Diyos. At tinatawag po natin yung bawat isa na brother at sister. Dahil tayo po ay iisang pamilya. At mayroon po tayong iisang Ama na nasa langit. So ang church, ito po ay ang ating walang hanggang pamilya. Walang hanggang ka-fellowship. So tayo po ay isang pamilya, hindi tayo tagalabas. Hindi po tayo mga bisita. Tama po ba? Tayo po ay pamilya. Wala pong tagalabas, wala pong bisita, kung tayo po ay talagang naligtas. So, ang church ay ang pagkakaisa o pagkakaugnayan ng mga Kristiyano upang mabuo yung katawan ni Jesus. At ang ulo nito, syempre, dapat si Jesus. So, tignan po natin sa Efeso chapter 2, verse 19. Efeso chapter 2, verse 19. Efeso chapter 2, verse 19. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Kaya po kung kayo ay tunay na naligtas, kung kayo po ay tunay na brother at tunay na sister, tayo po ay hindi dayuhan. Ibig sabihin, hindi po tayo mga bisita, kundi tayo ay miyembro ng iisang pamilya. So ang church, yung kinabibilangan natin na church, kung tayo po ay tunay na naligtas, ito po yung pamilya ng Diyos at ating walang hanggang pamilya. So tignan po ninyo yung katabi ninyo. Sila po yung mga kapatid mo, mga brothers at sisters. So tayo po ang miyembro ng sambahayan ng Diyos. So ngayon, ano po ba yung pagkakaiba ng isang miyembro ng pamilya at ng isang bisita? Ano po yung pagkakaiba? So yung isang bisita, wala po siyang pakialam kung anong itsura at kalagayan ng bahay ninyo. Tama po ba? Kaya halimbawa, magulo po yung bahay ninyo. Tapos may dumating na bisita. Ano po yung sasabihin ninyo? Pasensya ka na, magulo yung bahay, hindi pa ako nakakapag-ayos. Tama po ba? Tapos ano po yung kadalasan na sinasagot po ng mga bisita natin? Ano po? Okay lang po. Hindi naman po ako magtatagal. Tama po? So yun yung sagot po ng mga bisita. Yung bisita, wala po silang concern sa kalagayan ng bahay mo. Kasi wala naman silang planong magtagal sa bahay mo. Tama po? So yun yung karakteristik ng bisita. Pero halimbawa, magulo po yung bahay ninyo. Tapos dumating po yung kapatid ninyo, kapamilya po ninyo, galing sa kung saan. So kahit hindi mo sabihin sa kanila, pakiligpit mo naman ito, pakiayos mo naman ito. So yung kapatid mo na mayroong concern sa bahay ninyo, dahil kayo ay magkapamilya, gagawin niya po yun ng kusa. Tama po ba? Dahil kayo ay nakatira sa isang bahay at kayo ay magkapamilya. Ganon din naman po sa church. Ito po ang ating tahanan. At ang mga brothers at sisters ay ating mga kapatid, ating pamilya. Kaya dapat tayo po ay umasal tulad ng isang miyembro ng pamilya. Tama po? Hindi po tulad ng mga bisita na walang concern dahil wala namang balak magtagal sa bahay. Tama po? So tayo po ay isang pamilya na taga dito sa church. Kaya po tayo dapat ay may pagmahal at malasakit sa church at sa mga brothers at sisters. Kaya sa bawat fellowship, sa bawat Bible seminar at iba pang mga gawain, dapat sikapin din natin na makasama. Dahil lahat po ng ito ay gawain at pagtitipon ng ating pamilya. So wag po tayong maging parang bisita na walang pakialam. Tama po? So, tingnan po natin sa Juan chapter 19. Juan chapter 19, 26 hanggang 27. Juan chapter 19, verse 26 hanggang 27. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Sinabi po ito ni Jesus habang siya ay nakapako doon sa krus. Ibig sabihin, yung mga salita na sinabi ni Jesus habang siya ay nakapako siya doon sa krus, lahat po ng yun ay mayroong mahalagang kahulugan. Dahil lahat ng yun ay mga huling salita na
habang siya ay nabubuhay. So sinabi po ni Jesus kay Maria na kanyang ina, sabi, babae, narito ang iyong anak. So sinabi niya kay Maria, babae, narito si Juan na iyong anak. Pero si Maria at si Juan, hindi po magkaano-ano. At sinabi ni Jesus kay Juan, na kanyang alagad, narito ang iyong ina. Ano po yung ibig sabihin nun? Hindi naman sila mag-anak. Ibig sabihin po, sa ilalim ng krus, nabuo po yung isang bagong pamilya. Dahil sa sakripisyo ni Jesus, dahil sa pag-ibig ni Jesus, nagkaroon po ng bagong relasyon sa bagong pamilya. Kaya kung ikaw po ay naligtas, kasabay nito, ikaw ay naging isang miyembro ng pamilya sa katawan ni Jesus, ang church. So ang church, ito po ay samahan na itinadhana. Samahan na itinadhana, ibig sabihin, ito po ay katulad ng isang tunay na pamilya. Halimbawa po, mula po nung kayo ay ipanganak, kaya po ay naging miyembro ng pamilya po ninyo. Tama po ba? So, yung pagiging miyembro po ng pamilya ninyo, kayo po ba yung pumili? Hindi po, di ba? Wala po kayong choice. Kayo ay inilagay ng Diyos doon sa pamilya po na yon. Kagaya po nito, mula po nung tayo ay ipanganak na muli, mula po nung tayo ay maligtas, tayo ay naging bahagi ng church. So hindi rin po tayo yung pumili nito. Ang Diyos, siya po yung naglagay sa atin dito sa church. Naintindihan po ba? So kung paanong hindi po ninyo pinili yung pamilya ninyo, kayo po ay inilagay ng Diyos sa sarili ninyong pamilya, ganun din po, yung church, hindi po tayo yung pumili. Tayo po ay pinili ng Diyos at inilagay tayo sa church. Kaya nga, pwede ba nating iwanan pwede ba nating sabihin na kinalimutan na natin yung pamilya natin? Hindi po. Dahil, yan po ay nakatadhana po sa atin. Ang Diyos yung naglagay po sa atin dyan. Kaya po yung layunin, sa loob ng church, bilang isang tunay na pamilya, hindi po para magpaligsahan o magpagalingan, kundi lumago ng sama-sama at magalak ng sama-sama. Maging masaya na magkakasama. So kapag tayo po ay nagsasama-sama, dapat po tayong maging masaya, nakasama yung bawat isa. Hindi po nagpapagalingan, nagpapaligsahan, nagkakainggitan. So wala po dapat ganyan sa isang tunay na pamilya. Halimbawa po, kung yung kapatid po ninyo ay naagrabyado ng ibang tao o sinasaktan po ng ibang tao, ano po yung mararamdaman po ninyo? So masasaktan din po kayo para sa kanila. Tama po ba? Mag-aalala po kayo. Gusto nyo pong ipagtanggol yung kapatid ninyo. Gusto nyo pong protektahan siya. Tama po ba? Dahil mahal nyo po yung kapatid ninyo. Nag-aalala po kayo sa kanya. Sisikapin nyo po na protektahan siya. Kagaya po nito, kung meron tayong brothers at sisters na natitisod, nahulog sa kasalanan, mayroong kahirapan, mayroong sakit, natural lang po na tayo ay mag-alala para po sa kanila. Gusto po natin silang tulungan. Protektahan sila mula po sa mga tukso at kasalanan. Dahil tayo po ay walang hanggang pamilya. So kung minamahal po natin yung ating mga kapatid at ating mga pamilya, gaano pa po kaya kamahal at iniingatan ng Diyos yung kanyang sariling pamilya, yung kanyang katawan. Tingnan po natin sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5 verse 29. Efeso chapter 5 verse 29.
Kung nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. So, iniingatan po at inaalagaan ni Jesus ang church. Dahil ang church ay kanyang katawan. Ito po ay pamilya ng Diyos. Minamahal po ni Jesus ang church. Ibig sabihin, kung tayo po ay nananatili sa church, tayo po ay maiingatan ni Jesus. Tayo po ay protektado ng pag-ibig ni Jesus. So lahat po ng mga tao, mahal niya yung sarili niyang katawan. Tama po ba? Wala pong tao na galit sa sarili niyang katawan. So kung mayroong tao na galit sa sarili niyang katawan, may problema po siya sa pag-iisip. Tama po? So walang normal na tao na galit sa katawan niya. Kagaya po nito, mahal ni Jesus ang church. Kagaya po ng pagmamahal sa sariling katawan. Kaya ang lahat po ng nasa church, nasa ilalim po ng pag-iingat at pagmamahal ni Jesus. Lahat po ng mga kapatid na nananatili po sa church, nasa ilalim ng perpektong pag-ibig ni Jesus. Kaya nga, para po tayo ay makasama dyan, dapat tayo ay manatili sa church. So isa pa pong bagay na dapat nating malaman, ang Panginoon, siya yung ulo ng church. At siya ay naparito sa sanlibutan para maglingkod. Si Jesus naparito po sa mundo upang maglingkod. Kaya naman, yung katawan, ang church, naririto rin sa mundo upang maglingkod. Dahil ito po yung kalooban ng ulo. Dapat gawin ng katawan kung ano yung kalooban ng ulo. Dapat maipakita po ng katawan kung ano po yung gustong gawin ng ulo. So, tignan po natin sa Marcos chapter 10, 45. Marcos chapter 10, verse 45. Marcos chapter 10, verse 45. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kaniyang buhay na pantubos sa marami. Si Jesus ay naparito sa sanlibutan, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa lahat. Yun po yung kalooban ni Jesus. Ito po yung kalooban ng ulo. Bawat bahagi ng katawan, dapat alam niya ang kalooban ng ulo. At dapat ginagawa niya po ito. So si Jesus, siya po ay naglingkod. Dapat din naman na paglingkuran po natin ang bawat isa. So kung pinaglilingkuran ko po yung ibang mga kapatid, matututo rin na maglingkod sa iba pa. Kung paano pong si Jesus ay naparito sa sanlibutan upang maglingkod, ganun din po, yung church, tayo, inilagay po tayo ng Diyos sa church upang maglingkod din. So narito po tayo sa mundo para paglingkuran yung mga nawawalang kaluluwa. So para sila po ay maakay natin sa tunay na kaligtasan, para sila po ay maakay natin papalapit kay Jesus, kailangan po natin silang paglingkuran. So yun po yung kalooban ni Jesus. Kaya ngayon, dahil si Jesus, siya po yung ulo, at siya po ay nasa langit, at yung church, yung katawan ni Jesus, tayong mga brothers and sisters ay naririto sa sanlibutan, tayo po ngayon yung dapat maglingkod sa mga nawawalang kaluluwa. Kaya ito po yung dapat po nating tandaan. Ang church, dapat mayroon pong pag-ibig. Dapat mayroon po tayong concern, malasakit at paglilingkod. Dahil yun po yung kalooban ng Diyos. So ang church, dapat pong mangaral ng
ebanghelyo. Ito po yung kalooban ng Diyos. Dapat na ang mga nawawalang kaluluwa, sila po ay madala ng church tungo sa kaligtasan. At yung mga naligtas naman, dapat po ay tulungan ng church para po sila ay lumago. So ang church, na katawan ni Jesus, dapat po tayong maging banal. Dapat po tayong mamuhay ng isang banal na pamumuhay. Dapat po nating maingatan ang church mula sa mga kasalanan. Ganon din po, dapat maingatan po yung church mula sa mga maling katuruan na hindi po ayon po sa Biblia. So dapat yung kasalanan at maling katuruan, huwag po nating hayaan na makapasok po sa church. So pangatlo na po, mga bahagi. So bawat bahagi po ng katawan ay parte ng katawan. Tingnan po natin sa 1 Korinto chapter 12. 1 Korinto chapter 12 verses 20 hanggang 22. 1 Korinto chapter 12 verses 20 hanggang 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ngayon ay marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. So bawat bahagi ay may kanya-kanyang tungkulin. Bawat parte ng katawan may kanya-kanya pong tungkulin. So hindi natin maaring sabihin sa iba na mas maganda yung tungkulin nito. Sana ganito yung ginagawa ko. So hindi po natin pwedeng sabihin na sana pare-pareho yung ginagawa. Dahil bawat bahagi may iba-iba pong gawain, iba-iba pong tungkulin. So lahat ng mga bahagi kailangan pong magsama-sama upang magawa kung ano yung kalooban ng ulo. Lahat ay may kanya-kanyang tungkulin. Kahit po yung isang bahagi mukhang mahina, maliit, lahat po ng bahagi ay napakahalaga. Kaya dapat bilang bahagi po ng katawan, naisin natin na sana magamit po tayo ng Diyos para po sa kahit anong bagay na kalooban niya. So may mga kapatid, gusto po nila, pagkatapos po nilang maligtas, gusto nilang gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos. Gusto nila may magawa sila para sa church. Pero, minsan, hindi pa pala sila nakahanda para gumawa kahit ng mga maliliit na bagay para sa church. Kaya una, kailangan muna po nating maging handa upang magawa natin kahit ano na ipag-utos sa atin ng Diyos para po sa church. So yung isang mabuting bahagi o parte ng katawan, kaya po niyang sumunod sa ulo kahit mahirap na mga bagay yung iniutos o kahit madadali yung mga bagay na iniutos ayon po sa kalooban ng ulo. Kaya dapat, bilang mga bahagi ng katawan, dapat po tayong maging handa na gumawa ng malalaking bagay para sa katawan, pati na po yung mga maliliit na bagay para po sa Diyos. So ngayon, bilang mga bahagi ng katawan ni Jesus, ano po kaya yung bahagi natin sa church? Ano kaya yung part ko sa church? Ano kaya yung magagawa ko para sa church? Simpleng member lang naman ako. Simpleng brother lang naman ako. Simpleng sister lang naman ako. So bilang mga bahagi po ng katawan ni Jesus, ng church, kailangan malaman po natin ano po yung magagawa natin para sa church. Ano po yung bahagi natin. Siyempre, kapag nalaman na po natin yan, kailangan
wag po nating ipagwalang bahala. Kailangan gawin po natin. So una, bilang bahagi ng katawan, bilang bahagi ng church, kailangan po tayo magkaroon ng pagmamahal at pagmamalasakit sa church at sa mga brothers at sisters. Halimbawa po, simpleng mga bagay lang, dahil tayo ay may pagmamahal at pagmamalasakit, kaya nating pulutin yung mga kalat na naiwan ng mga bata, ng ibang mga kapatid. Magagawa nating buhusan yung toilet na dinumihan ng mga bata na iniwan nila. Magagawa natin na dumalo sa mga fellowship, sa mga Bible seminars, nang mayroong pananalangin. Magagawa nating samahan, tulungan yung mga bagong kapatid na bagong ligtas para magbukas ng Biblia, maghanap ng mga talata. Magagawa natin na bisitahin at kumustahin yung mga kapatid na hindi nakakadalo dahil may sakit, dahil may problema. Magagawa po natin na ipanalangin ang church. Ipanalangin po natin ang mga brothers at sisters. Ipanalangin po natin yung mga manggagawa ng church, yung mga leaders, mga church staff, at yung mga ministers. So ilan lang po ito sa mga maaari po nating gawin na ibinigay ng Diyos sa atin para po sa church. So tandaan po natin, ito pong mga katotohanan na ito bilang bahagi ng church. Habang tayo po ay naglilingkod, habang higit tayong naglilingkod sa church, mas higit po tayong mamahalin ng mga brothers and sisters. Mas higit tayong mamahalin ng mga kapatid at ng Diyos. Tama po ba? Habang tayo po ay lalong nagpapakumbaba, mas lalo tayong inirerespeto ng mga kapatid. At irerespeto po tayo ng Diyos at tayo ay itataas ng Diyos. Habang tayo po ay mas lalong nagsasakripisyo para sa church, mas lalo po tayong magkakaroon, mas lalo po tayong magiging sagana. So bilang mga bahagi ng katawan, bilang bahagi ng church, dapat alam po natin itong mga katotohanan na ito. Dapat meron po tayong ganitong kaisipan. So kung ganito po yung ating pag-iisip, tayo po ay gagamitin ng Diyos ng higit at higit pa. Pang-apat, na mahalagang bagay, yung pong pagiging iisa. Pagkakaisa. Tignan po natin sa 1 Korinto, chapter 12. 1 Korinto, chapter 12, verse 12. Unang Korinto, chapter 12, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagat kung paano ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. So mayroon pong iisang ulo at mayroong isang katawan. Sa katawan, marami pong mga bahagi ang bumubuo. Ngayon, paano kaya nagagawa ng mga Kristiyano na maging iisa at kumilos bilang isang katawan? So hindi naman po natin kilala yung lahat ng mga taong ligtas sa iba't ibang bahagi ng mundo. So hindi po natin sila kilala, wala tayong idea tungkol sa kanila. Pero paano po nagagawa ng lahat ng mga Kristiyano na maging iisa at kumilos bilang isang katawan ayon sa kalooban ng Diyos? Ito po ay isang hiwaga. Ito po ay isang hiwaga ng church. Ang church at ang pagiging iisa nito, ito po ay himala na ginagawa ng Diyos. So yung pagiging iisa ng church, ito po ay kamanghamanghang gawain ng Panginoon.
So kahit hindi po natin kilala lahat ng mga kapatid dito po sa Pilipinas, hindi natin kilala lahat ng mga kapatid sa buong mundo, ginawa tayong iisa ng Diyos. So ginagawa niya yung kalooban niya sa pamamagitan natin. Sa katunayan, yan po ay talagang himala. Dahil papaanong magiging iisa yung lahat ng mga ligtas sa buong mundo. Ngayon, paano po nangyayari itong himala na ito? Paano po nagagawa ng Diyos yung himala na ito? So mangyayari po ito kung iniingatan natin ang ating bahagi, yung ating posisyon, at ginagawa natin ng maayos yung tungkulin natin sa church. Yan po yung unang dahilan. So yan po yung mga binanggit ko po kanina. Kung nagmamahal tayo, nagmamalasakit, at nananalangin para po sa church. Yung pangalawang dahilan, kung tayo po ay nagtitiwala at mayroon po tayong respeto sa isa't isa. Pangatlo, kung hindi po natin kinakalimutan na si Jesus, siya po yung ulo ng church. Siya po yung ulo ng bawat bahagi. May ipapakita po akong isang maiksing video. Panoorin po natin. Ito po. Okay. Our unlikely heroines are fire ants, a colony several 100,000 strong. Rapacious, tenacious, and industrious, they are impossible to eradicate as long as their queen is alive. But their colony faces just such a threat. The river beside it is flooding. The deluge rushes in. What else to do then but swim? The colony floats out as a living raft. The most precious members of the colony, the larvae and the queen ant, are kept safely dry in the middle. The queen ant can give birth to some 3 million ants over her lifetime. If they can reach dry land, they stand a good chance of rebuilding. But there is danger below. The fish pick off the ants one by one. If enough ants are pulled down, the raft will collapse and the colony will be destroyed. The ants grimly hold on and reach the other side. They hoist the ant larvae up to dry ground, ensuring the survival of their colony for future generations. And with their survival secure, the fire ants revert to type, attacking every living thing in sight. Salamat po, media team. So, yung mga langgam, kapag may dumating po na baha at nalagay sa panganib yung kanilang pugad, nagkakaroon po sila ng napakatinding pagkakaisa. So nagkakaisa po sila para maingatan yung kanilang reyna. Yun po yung ulo ng colony. At yung mga itlog na mga susunod na henerasyon ng kanilang colony. Sa pamamagitan po ng pagbuo ng isang balsa. Ano po yung gamit nila sa pagbuo ng balsa? Yung kanilang mga sarili. Pagkatapos, isinasakay nila sa ibabaw, sa gitna, yung reyna at yung mga itlog. Pagkatapos, nagagawa po nilang lumutang doon sa tubig sa loob ng maraming mga araw. Hanggang sila po ay makarating doon sa tuyong lupa. So kagaya po ng napanood natin, minsan, may mga isda. Kinakain po ng paisa-isa yung mga langgam. Pero, yung mga langgam, hindi po sila natitinag.
Nananatili po sila sa kanilang posisyon. So ganyan po katindi yung pagkakaisa ng mga langgam. So ipinapaalala po sa atin ito yung pagiging iisa. Yung pagkakaisa ng mga Kristiyano para po magkaroon ng isang matatag na iglesia, na church. So para po magkaroon ng matatag, para maging matatag po ang church ng Diyos, naglagay po ang Diyos ng kaayusan sa loob po ng church. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 14. 1 Corinto chapter 14 verse 40. Unang Corinto chapter 14 verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit gawin ang lahat ng mabagay ng nararapat at may kaayusan. Ito po yung isa sa mga napakagandang katangian po ng Diyos. Yung kaayusan. Kung nasaan po ang Diyos, mayroong kaayusan. Kaya po sa church, kailangan magkaroon din po ng kaayusan. So, mayroon pong kaayusan sa pagitan ng ulo at ng katawan. Mayroon pong kaayusan sa pagitan ng mga bahagi ng mga katawan, ng isang katawan. So, may kaayusan po sa mga bagay po na ginawa ng Diyos. Urong po tayo ng kaunti sa verse 33. Unang Corinto chapter 14, verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. So dito po, yung kapayapaan, ibig sabihin ay kaayusan, pagkakasundo, o harmony. Ang Diyos po ay Diyos ng harmony. So kapag nakita po natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos, makikita po natin yung katangian ng Diyos. Mayroong kaayusan. Dahil ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Ang Diyos ay Diyos ng harmony o pagkakasundo. So ayaw po ng Diyos yung kaguluhan. Bakit po magaganda po sa paningin natin yung mga nilikha po ng Diyos? Dahil po lahat ng yan, ginawa ng Diyos ng mayroong kaayusan. Sa church, ang Diyos naglagay din po siya ng kaayusan. So, paano po napapanatili yung kaayusan po na ito? So, pwede po natin itong ihambing sa sistema po ng trapiko, sa kalsada. So, paano po napapanatiling maayos, paano po napapanatili yung kaayusan sa kalsada kahit walang nakabantay? So, nagiging napapanatili po yan kung tayo po ay mananatili sa ating linya. Mananatili tayo sa ating lane at hindi tayo nangaagaw ng lane ng iba. Kung tayo po ay nakafocus sa ating daan. At kung inirerespeto po natin yung ibang mga kapwa natin driver at marunong tayong magbigay. So ganyan po, napapanatili yung kaayusan sa kalsada kahit walang nakabantay. Tama po ba mga driver? So kung marunong po kayong mag-drive at nasa kalsada po kayo madalas, so alam nyo po yan. So kung ganyan po, mapapanatili yung kaayusan sa kalsada. May kaayusan at magiging ligtas yung kalsada, magiging ligtas yung lahat. Siyempre, kung safe yung lahat, masaya yung lahat. Kagaya po nito, meron pong kaayusan sa church. So una, kagaya po nun,
kailangan manatili po tayo sa ating posisyon. Kailangan ingatan po natin yung ating bahagi, yung ating part bilang isang brother at bilang isang sister. At kailangan irespeto po natin yung bawat isa. Irespeto po natin yung bawat bahagi at yung tungkulin ng bawat isa. So kailangan po nating magtiwala na ang ulo, ang Diyos, siya po yung nagsasaayos ng mga tungkulin ng bawat isa at inilalagay yung bawat isa sa kanyang tamang kinalalagyan para magawa yung kanyang tungkulin. So ganyan po yung diwa ng kaayusan. Manatili at ingatan yung posisyon. So bawat bahagi, bawat isa po sa atin mayroong kakayahan. At bawat bahagi, meron po tayong magagawa para sa Diyos. Meron po tayong magagawa para sa church. Dahil ito pong kakayahan na ito ay ipinagkaloob po sa atin, sa bawat isa sa atin, ng Diyos. Pagkatapos, lahat ng mga kakayahan natin, yan po ay isinasaayos ng Diyos, inilalagay kung saan siya dapat para magawa yung kalooban ng Diyos. So lahat ng mga bahagi gumagawa po ng may kaayusan. Parang bawat bahagi po ng katawan, inilagay ng Diyos diyan para gawin niya yung kanyang bahagi at makikilos ng maayos yung katawan. Sa mga hayop po at saka sa mga ibon, sa mga ginawa ng Diyos, makikita po natin na mayroon din silang kaayusan. So may mga hayop na bumubuo ng grupo at sa kanila mayroon pong mga leader, mayroong namumuno. Pagkatapos, yung ibang membro ng grupo na yon, sila ay sumusunod. So yung kaayusan na yan, ibinigay ng Diyos maging sa mga hayop, sa mga ibon. Sa pamilya, sa bawat pamilya, mayroon din pong dapat na kaayusan sa pagitan po ng tatay, ng nanay, at mga anak. So yung kaayusan po na yan, dapat yan po ay nasusunod. Kung hindi po nasusunod yung kaayusan na yan, sa loob ng pamilya, halimbawa yung anak, yung gumagawa ng desisyon para sa pamilya, kung sama-sama silang nabubuhay, magkakaroon po ng kaguluhan. So kagaya po nito, mayroon pong pagkakaayos na inilagay ang Diyos sa church. So kailangan po nating malaman at maunawaan po ito. So unang-una, ang Diyos, siya po mismo yung namumuno sa church. Dapat po natin itong malaman. Kaya kailangan tayo po ay sumunod sa kalooban ng ulo, sa kalooban po ng Diyos. Pagkatapos, yung kalooban ng Diyos, ipinapaalam niya sa church sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa na kanyang pinili. Kaya ang Diyos, pumipili siya ng kanyang mga manggagawa at ibinibigay sa kanila yung tungkulin ng bawat isa. So sila po yung mga leaders sa bawat cell group, mga church staff, mga evangelist, mga pastor, mga minister. At yung mga manggagawa, kailangan ingatan po nila yung kanilang posisyon at gampanan nila yung kanilang tungkulin ng mayroong katapatan. So bilang mga bahagi, bilang mga miyembro ng katawan, kailangan po nating irespeto lahat. Irespeto po natin lahat ng mga bahagi. Kasama po yung mga manggagawa ng ating church. Dahil sila po ay pinili ng Diyos at nagsisikap sila na gampanan yung tungkulin na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. So lahat po ay gumagawa ayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, bilang mga bahagi, kailangan din naman nating gampanan yung ating tungkulin. So ano po yun? Ingatan yung ating posisyon, yung ating bahagi bilang brother at sister. So ito po yung maaari po nating gawin, yung bahagi po natin.
Ipinalangin po natin, ipag-pray po natin yung mga manggagawa ng church, yung mga leader, church staff at mga minister. Tapos, tulungan po natin sila para maisagawa yung kalooban ng Diyos. Tapos, makipag-cooperate po tayo sa kanila. Makiisa po tayo sa plano ng church. So, yan po yung ating tungkulin. So, sa pamamagitan po niyan, napapanatili po yung kaayusan. Kaya ang gusto po ng Diyos sa church, manatili po yung kaayusan. So, ang kailangan lang po natin gawin, magtiwala po tayo sa Diyos. Sumunod po tayo sa pagpapasya ng Diyos sa pamamagitan ng pagrespeto sa bawat isa, pagsunod sa mga manggagawa na pinili ng Diyos. At huwag po natin kakalimutan, yung mga manggagawa po ng church, palagi po na nangangailangan ng mga panalangin. Kailangan po lahat ng manggagawa ng church ng prayer at cooperation. So sama-sama, mabubuo po natin ng maayos, mabubuo po natin yung isang maayos, maganda at matatag na church sa harapan po ng Diyos. So dapat gawin po natin yung lahat ng ating makakaya upang manatili po tayo sa ating posisyon bilang bahagi ng katawan, bilang brother at bilang sister. So yan po yung ating tungkulin. So hindi po natin kailangan tignan at pagkumparahin yung iba. Hindi po natin kailangang ikumpara at hatulan yung iba kung sila man ay mayroong mga kahinaan. Minsan, makikita po natin yung kahinaan ng ibang mga brothers, ng ibang mga sisters. Kahinaan po ng mga leaders, kahinaan ng church staff, kahinaan ng mga ministers. So lahat po tayo, meron po kanya-kanyang mga weak points. Meron po tayong mga kahinaan. Pero hindi po natin kailangang hatulan yung bawat isa. Ang kailangan po natin gawin, ipanalangin po sila. Pag nakita natin yung kahinaan ng bawat isa, dapat po ay ipanalangin natin po sila. Pagkatapos, tayo po ay manatili sa ating posisyon ng maayos bilang bahagi ng church. At huwag po tayong susuko sa ating Christian life. Dapat po tayo ay magpatuloy. So dahil ang Diyos po, meron siyang layunin, meron siyang plano bakit tayo ay inilagay niya sa church. So yung ating church po ay lalago kasama ng bawat isa dahil yun po yung kalooban ng Diyos. Dahil ang ulo po natin ay ang makapangyarihang Diyos. At yung katawan, ito po yung church. At tayo po yung mga bahagi. Tama po ba? Kaya kung ang bawat bahagi ay mananatili at iingatan natin ang ating posisyon, magagawa ng Diyos yung kanyang kalooban. So kailangan po na tayo ay magkaroon ng tamang kaisipan tungkol sa church. So ito po ay kailangan nating tandaan. At pagkatapos, magkaroon po tayo ng determinasyon, ng pagpapasya na makapanatili sa church. Kaya po, tayo po ay magtiwala na ang church, kung nasaan po tayo, ay pinapangunahan po ng Diyos. Ang Diyos po yung namumuno. Magtiwala po tayo na ang lahat ng manggagawa sa church, sila po ay pinili ng Diyos at pinamamahalaan ng Diyos. Magtiwala po tayo na alam ng Diyos lahat ng mabuti para sa church, higit sa kanino paman. Tapos magpasya po tayo na manatili at ingatan yung posisyon natin bilang kapatid at makiisa kasama po yung iba pang mga kapatid. Ang Diyos, siya po ang pinaka nakakaalam ng lahat at pinaka nag-aalala sa akin, sa inyo, sa church, sa bawat bahagi. Kaya, ipagkatiwala po natin ang lahat sa Diyos. At ingatan po natin yung ating posisyon kung saan tayo inilagay po ng Diyos.
at maging tapat po tayo sa kung ano po yung pwede nating magawa para sa church, para sa brothers and sisters, para po sa Panginoon. So yan lang po yung kailangan po nating gawin. So isa pong magandang halimbawa ng isang ganap at nagkakaisang church, yung pong sinaunang mga church. Yung pong mga church bago po tayo. So yung unang church, sila po ay lumago at naging matatag. Kaya kailangan po nating malaman, kailangan po nating matuto mula po sa kanila. So may mga dahilan kung bakit sila ay lumagong matatag at maraming mga kaluluwa yung naligtas sa pamamagitan po nila. Tinulungan po sila ng Diyos dahil mayroon silang pagkakaisa. So kailangan malaman po natin kung papaano nila nagawa iyon. Tingnan po natin, mga Gawa, chapter 2, verse 42. Tingnan po natin mga Gawa, chapter 2, verse 42. Narito po yung ginagawa ng sinaunang church kung bakit sila ay lumago bilang matatag na church. Gawa, chapter 2, verse 42. Kung nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So dito po, makikita po natin yung mga dahilan kung bakit yung sinaunang church ay lumago ng matatag. So dito po, nanatili silang matibay sa una, turo ng mga apostol. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos. Pangalawa, nanatili silang matibay sa fellowship. Tapos, sa pananalangin. Tapos, sa pagpuputol-putol ng tinapay. Sila po ay nanatiling matibay sa apat na bagay na ito. Ibig sabihin, masipag po sila, masipag po nilang ginagawa yung apat na bagay po na ito. So dito po makikita natin yung pagpuputol-putol ng tinapay. So ano po kaya yung ibig sabihin ng pagpuputol-putol ng tinapay? Tingnan po natin sa verse 46 hanggang sa verse 47. Dito po merong detalye para mas maintindihan po natin. Gawa chapter 2, 46 hanggang 47. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So yung pagpuputol-putol ng tinapay, sa Biblia, minsan, ang kahulugan po nito, yung Lord's Supper. Yung breaking of the bread, Lord's Supper. Pero dito po sa mga talata na ito, meron po itong ibang kahulugan, mas malalim. So dito po, binubuksan nila yung kanilang bahay-bahay, ino-open nila yung kanilang bahay, at pinaglilingkuran nila yung isa't isa. Kumakain po sila ng sama-sama, ipinaghahanda nila yung bawat isa, kumakain ng sama-sama, masaya, at mayroong tapat na puso. So, ibig sabihin, sila po ay naglilingkod sa isa't isa. Meron po silang pagmamahalan sa isa't isa. Kaya po sila ay lumago ng matatag. So, isa po yan sa apat na dahilan. So, isa-isahin po natin yung mga dahilan kung bakit sila ay lumago na matatag. Una, sila po ay nanatiling matibay sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, sila po ay nakikinig at nag-aaral ng mabuti ng salita ng Diyos.
sama-sama po nilang binabasa at pinag-aaralan yung mga sulat ng mga apostol. So yun po yung mga unang Bible. So mahal na mahal po nila yung salita ng Diyos. So dahil po dito, meron po silang pagkakaisa at sila po ay lumago. Sumunod, masipag po sila sa pagsasama-sama. Gustong-gusto po nila na magsama-sama at magkaroon ng fellowship na kasama po yung isa't isa. So dito po, nagsisikap sila na araw-araw sila ay nagkakasama-sama. Kaya noon po, panahon ng sinaunang church, hindi lang po linggo nagkakaroon ng fellowship. Hindi lang po once a month yung cell group fellowship, kundi araw-araw. Araw-araw may cell group fellowship. Araw-araw may pagtitipon. Paano po kaya kung ganun ngayon, araw-araw meron tayong fellowship? So matindi po, ano? So bakit po kaya nagagawa nila noon yung ganun? Araw-araw mayroong fellowship. So nagagawa po nila yun dahil itinuturing po nila yung bawat isa gaya ng isang tunay na kapatid. Gaya po ng isang tunay na pamilya. So kapag magkakasama po sila, pinapakitunguhan po nila ng maayos yung bawat isa. Mahal nila yung isa't isa. Pinaglilingkuran po nila yung bawat isa na may pag-ibig. So dahil araw-araw magkakasama po sila, araw-araw mayroong fellowship. Natural, alam na alam po nila kung ano yung sitwasyon ng church. Tama po ba? Tayo po, minsan, sa fellowship, kapag naibahagi po ng mga kapatid yung kanilang kalagayan, dun lang natin malalaman na ganito pala yung kalagayan ni sister. Ganito pala yung kalagayan ni brother. Ang hirap pala. Pero noon, araw-araw, magkakasama po sila. Kaya madali na malaman ano po yung kalagayan ng church. Madaling malaman ano yung kalagayan ng bawat isa. Kaya, dahil alam na alam nila ano yung kalagayan ng church, ano yung kalagayan ng mga manggagawa, ano yung kalagayan ng bawat kapatid, yung resulta, naging pare-pareho po yung ipinapanalangin nila. Dahil alam nila kung ano-ano yung dapat ipanalangin. Kaya dito po, meron silang pagkakaisa sa pananalangin. So, idinadalangin nila yung church. Idinadalangin po nila yung mga manggagawa sa church. Idinadalangin nila yung mga gawain sa church, yung pangangaral ng ebanghelyo, yung kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay. Dahil alam nila yung kalagayan ng bawat isa, ipinapanalangin nila yung bawat isa. So kaya po sila ay labis na lumago. Sila ay ginamit para makapagligtas ng maraming mga nawawalang kaluluwa. So, ipinapakita po sa atin ng sinaunang church ang isang napakagandang halimbawa ng nagkakaisang katawan. So, bilang isang katawan, meron silang harmony. Meron silang pagkakaisa. Ang Diyos, kumilos po siya noon sa pamamagitan ng sinaunang church. At yung sinaunang church, iningatan po nila yung tunay na ebanghelyo. Yung tunay na gospel, yan po ay iningatan nila. Pati yung tunay na church, yan po ay iningatan ng sinaunang church. Kaya nga po, hanggang ngayon sa atin, dumating po sa atin yung tunay na ebanghelyo. Dumating po sa atin yung tunay na kaligtasan. Dahil sila po ay nagsikap, nagkaisa, para maingatan po yan. At maidala po hanggang sa atin. Kaya po ngayon, tayo po ay nasa tunay na church. Bawat isa po sa atin ngayon, na tunay na naligtas, nandito po sa loob ng church.
Naging bahagi po tayo ng tunay na church na ang ulo ay si Jesus. Kaya ngayon, bawat isa po sa atin, mayroon pong responsibilidad. Meron po tayong responsibilidad na tayo po ay magkaisa. Dahil ang Diyos, marami pa po siyang gustong gawin sa pamamagitan po ng church. Sa pamamagitan po natin. Pero kung hindi po tayo magkakaisa, wala po tayong iisang pag-iisip, isang panalangin, hindi po, mahirapan po ang Diyos na kumilos sa pamamagitan ng church natin. So napakarami pa pong nawawalang kaluluwa, yung gustong iligtas ng Diyos. So kasama po dyan, yung mga kapamilya po natin. Yung kapatid natin, yung magulang natin, mga pinsan natin, lahat po sila, gusto silang iligtas ng Diyos. Kaya, kailangan po nating magkaisa. Magkaroon po tayo ng iisang pag-iisip. Kaya po, ito po yung pakiusap ng Panginoon sa atin. Magkaroon po tayo ng magkakaparehong puso para po sa salita ng Diyos. Mahalin po natin yung salita ng Diyos. Alamin po natin ano yung kalooban ng Diyos para sa atin sa araw-araw sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia. Magkaroon po tayo ng magkakatulad na pananalangin. So magagawa po natin yan kung alam natin yung kalagayan ng church. Alam po natin yung kalagayan ng mga brothers at sisters. So magiging iisa yung ating panalangin kung alam po natin yung sitwasyon ng bawat isa. Tapos, naisin po natin na makasama yung magkakapatid. Naisip po natin na makasama yung mga brothers and sisters sa tuwing mayroong fellowship. So, yung cell group fellowship, isang beses na nga lang po sa isang buwan eh. Tama po ba? So, noon nga, araw-araw silang nagsasama-sama eh. Pero tayo, isang beses lang sa isang buwan, nagagawa natin yung cell group fellowship. Kaya, kailangan, pahalagahan po natin yan. Kailangan paghandaan po natin yan. Pagkatapos, pagsalu-saluhan natin yung salita ng Diyos at yung fellowship ng mayroong pag-ibig at kagalakan. So, mahalin po natin yung bawat isa. Paglingkuran po natin yung isa't isa. So, kung ganun, tutulungan po tayo ng Diyos na tayo ay lumago. Tutulungan po ng Diyos yung church natin para mas magamit pa tayo na makapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. So, tutulungan po tayo ng Diyos na mailigtas po yung mga kapamilya po natin. So, kung tayo po ay magkakaisa sa mga bagay po na ito. So, ngayon, napag-aralan po natin ano po yung mga mahahalagang bagay kung bakit inihalin tulad ng Diyos yung relasyon ng Diyos sa church sa ugnayan ng ulo at ng katawan. So maraming salamat po sa pakikinig. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama namin na banal. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na ibinigay po ninyo sa amin upang kami po ay makapagsama-sama at makapag-aral ng iyong salita. Natutunan po namin Panginoon kung ano yung kahalagahan ng church. Nalaman po namin ano ba yung bahagi namin bilang mga bahagi ng katawan ni Jesus. Kaya nga, Panginoon, tulungan niyo po kami na lahat po ng mga brothers and sisters ay magkaroon ng pagpapasya na makapanatili sa tunay na church, sa katawan ni Jesus, at magampanan po namin yung aming tungkulin habang kami po ay nakakapanatili sa church, ang inyo pong iglesia. Tulungan niyo po, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon po kami ng malasakit at pagmamahal sa church, sa mga brothers and sisters, at sa lahat, magkaroon po kami ng malasakit sa lahat po ng gawain, at huwag po kaming maging parang mga dayuhan, maging parang mga bisita, kundi magkaroon ng pag-ibig at malasakit.
Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito na tinanggap po namin. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng ito ay maisa puso po namin at may apply po namin sa aming Christian life. Nang sa ganon, ang inyong church ay tunay po na maging iisa at magamit po ninyo para po sa mga dakilang mga bagay, lalo na po sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ang lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.